ito ha. Kasi ito nangyayari para lang makita natin ha. Kasi marami nagtatanong kung bakit daw pumunta si VP Sara Duterte at hindi ho siya nagsalita. Ang ano ko lang ho dyan, kasi ho nagsalita na siya. Nagbigay na ho siya ng ano. Alam nyo, ang mga Duterte ho, pagkakilala nyo ho talaga, sila ho yung hindi mahilig sa pa-PR, sila ho yung hindi mahilig sa kaartihan sa buhay, yung ganun, simpleng pamumuhay, simpleng mga politiko. Kaya siguro feeling ni VP Sara Duterte, nagbigay na ako ng opinion ko, ulitin ko na naman. Ang importante, nagpunta ako to show my support sa SMNI and to Pastor Kibuloy. Yun na sinasabi, di ba? Kaya nga ang ganda ho nung tapos meron pang interview. O ito ho yun ha. Panoorin natin. Ang ganda nung interview niya kasi no holds barred din yung mga taga-SMNI magtanong pero nasagot niya ng diretso eh. Sinabi ko nga, meron silang parang script kumbaga na kinokopya. Parang gusto nilang palabasin na si Inday Sara ay isang corrupt, abusado, taksil, na murderer, na warlord. Parang meron silang sinusundan na script sa paninira nila. Pero sabi ko nga, kaparte yan ng buhay ng isang politician. Nakita ko yan sa aking ama. Nandito ako para unang-una magpasalamat sa lahat ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, sa lahat ng personahe ng SMNI at sa lahat ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy. Nagpapasalamat kami sa inyong suporta, sa aking opisina, sa opisina ng Vice Presidente at sa Department of Education at sa trabaho ko sa OVP at sa Department of Education. Nandito din ako para manawagan sa lahat na ipagdasal natin ang ating bansa. Magdasal tayo ng katotohanan, ng hustisya para sa lahat. Dito sa unang part niya, parang Miss Universe pa yung sagot niya eh. Hindi, totoo ha. Yun ang unang reaction ko. Sabi ko naman, madam naman, napaka Miss Universe naman yung sagot mo. Iba yung gustong marinig ng mga taga-SMNI. Hindi, totoo. Tapos, buti na lang, sumundot yung SMNI ng tanong. At ang galing ng sagot naman nito ni VP Sara. Na pantay-pantay ang pagtrato ng gobyerno sa lahat ng mga tao. Ma'am, yung hinaing po mga taong bayan po, ma'am, pagod na po daw sila, magdadalawang taon na, pero wala pa rin po daw pagbabago. Ayun ang galing nung taga-SMNI. Kasi yung unang statement ni BP Inday, panalangin natin, ganyan-ganyan. Tapos siguro nung sabi nito, ba't mo ako tinatanong ng ganyan? Alam nyo ho ba, eto ha, ikikwento ko na lang. Boss Dada, wag ka lang makinig para kunwari hindi mo narinig to. Yung medyo usapan namin doon, maraming nagki-question doon. Hindi naman nagki-question. Maraming nagsasuggest na, alam mo naman, yung mga ibang vlogger na kasama namin pala suggest. Ang dami nila sinasuggest na dapat daw si manguna si VP Sara Duterte, bla bla bla, mga ganyan-ganyan. Ako kasi narinig ko na po sinabi ni Pangulong Duterte to. Kahit sila Boss Dada at si Coach Oli, kaya hindi na nagsasalita. Alam namin kung ano yung ayaw ni Pangulong Duterte. Kaya inulit niya uli. I understand kung bakit yung ibang mga vlogger ganun yung pakiramdam na ini-encourage nila na si Pangulong Duterte kausapin si VP Sara Duterte para manguna na itong laban na to. Alam niyo, sabi ni Pangulong Duterte, hindi kasi magandang tignan. Bakit? Pag napatalsik si Marcos, ang papalit yung anak ko. Hindi magandang tignan na pinatanggal siya ni VP Sara Duterte tapos siya ang papalit. Ang dating nun, pag nanakaw ng kapangyarihan o pag-grab ng kapangyarihan. Yun yung paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Duterte. From the first time na nag-usap kami after nitong mga kaguluhan na to, 'di ba, yung nagkaroon kami ng dinner with kaming banateros lang. Tapos yung pangalawa, bago mag-Davao speech, iyan ang paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Duterte.
ayoko ang anak ko ang mangunguna. Hindi tama. Kasi siya ang makikinabang nitong lahat ng to. Alam niyo yun? Sabi ko nga, sa totoo lang, sino ba ang mga nanguna nun? So, totoo naman. Wala akong pinatatamaan, ha? Pero sino ba nanguna nung pinatalsik si Erap? Oo, hindi siya publicly nag-appear, pero alam ng lahat yun ng mga politiko na it was somehow siya. Ito si VP Sara Duterte, never talaga magsasalita ito laban kay Pangulong Marcos kasi it will not look good, 'di ba? Ika nga. Oh. Kaya panoorin pa natin sinabi niya. Dito pa lang parang natulala na si VP, sabi niya, "Don't put me on Pinagbigyan ko na nga kayong interview niyo ako." Pero ang galing po ng sagot ni VP Sara Duterte dito. Na nararamdaman nila. Opo, yan po ay karapat-dapat na iakyat nila sa ating Pangulo. Meron pong sa lahat naman ng mga complaints ay pwedeng mapag-usapan ng Ayan, no? merong diplomasya. Ang ganda na sinabi niya, hindi niya sinuplak, hindi niya binara. Sinabi niya, iyan naman po ay maganda at iakyat nila sa ating Pangulo. Hindi siya nakialam at sinabi niya, sige, ipaparating ko yan sa ating Pangulo. Kasi yung iba ganun ipal-ipal Sige, ako nang bahala. Hindi, pwede nilang yan. At sabi pa nga niya, magandang pag-usapan niya ng merong kaayusan. Diba? At nasaya ako dahil ang mga supporters ni Pastor Apollo Kibuloy, members ng Kingdom of Jesus Christ, personahe ng SMNI, merong mga ganito na mga rally at pagtitipon para mapalabas nila ang kanila mga nararamdaman. Pero ito ay... Yun ang maganda doon. Hindi niya sinuplak, at the same time, in-encourage din niya at sinasabi niya sa tao na maganda may ganito. Maganda. Kasi ang pangit kung ang sasabihin niya, okay yan, ituloy niyo yan, laban tayo. Di parang niya sinuplak yung Pangulo niya na si Marcos, di ba? Hindi niya sinabi. Maganda yan, ituloy niyo lang yan, iparating ninyo sa Pangulo. Okay yan. Maganda yan sa pamamagitan ng maayos na usapan. Pero tuloy niyo yan, maganda yan. O, di ba? Pagpapakita na ating freedom of speech and religion. Your comment, they want you to become the president of the Philippines. Ito pa, lupit nito. Lalong na-shock si Madam Madam, gusto na po nila ikaw ang presidente. Ayos din tong SMNI Hindi Ang lakas na, kasi alam nyo, hindi madaling ma-interview si VP Sara Duterte. Siya ang pinakamahirap basta, lahat sila, si Baste, si VP Sara, si Pulo, ang hirap pong interview niya mga yan. Maniwala kayo sa akin. Ang hirap po. And yet, tingnan mo, nung nakadinig siya, parang na-shock si Madam Right now. Apo, alam mo, kasi sinasabi ko lagi, ang buhay politika, ang buhay ng tao, hindi natin alam kung ano yung mangyayari bukas. Kaya ang lagi na lang natin pwedeng gawin ay magdasal sa Diyos, magdasal para sa bayan natin, magdasal para sa katotohanan, Hindi natin malalaman ang bukas. Diyos ang magsasabi niya. In other words, hindi niya sinabing ayoko. Hindi niya rin sinabing wag na. Hindi rin niya sinabing imposible yan. Sinabi lang niya, hindi tayo ang nagtutukoy niyan kung hindi ang Panginoon. Ibig sabihin nun, read between the lines. Para sa hustisya, and syempre magdasal para mabigyan ng wisdom na magawa yung trabaho natin. Sa ngayon, ang tinututukan ko ay ang trabaho ko, mandato ko sa Office of the Vice President. Sa ngayon, iba siguro yung bukas. Banat ba nilalagyan mo lang ng meaning?
Hindi, totoo naman di ba? Sa ngayon, focus muna ako. Focus lang ako muna sa trabaho ko sa ngayon. Maaring iba next month, iba next week, iba sa June, iba sa July 1. Depende ho yun. Tama, mali. At hindi siya ang nagtatakda niyan. Naku po. At yun ay ang pagtatrabaho para sa ating bayan, ang pagserbisyo, pagpapaabot ng serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan at ang trabaho ko sa Department of Education para maiangat natin, mapataas natin ang kalidad ng edukasyon. Ma'am, ano na lang yung maaasahan ng mga taong bayan sa Office of the Vice President sa gitna po ng mga nangyayari na gusto na nilang pagbabago from the Office of the Vice President? Ano ang aasahan ng ating mga taong bayan? Makakaasa sila na tutuparin ko ang mandato ng aking opisina, ng Office of the Vice President, ng Department of Education at pagtatrabuhuan ko yon. Nandoon yon sa aking oath, nakalagay doon that I consecrate myself to the service of the nation. Ibig sabihin nun, magtatrabaho ako para makakita tayo ng mas magandang kinabukasan para sa ating bansa. Nandito din ako para makiisa sa... Mamaya naman yung video ni Pangulong Duterte, hihimayin natin yon, malupit yun. Pangdarahas, pang-aapi sa SMNI, clearly, it is a violation of the freedom of media. No? At nandito din ako para suportahan si Pastor Apollo Kibuloy kasi nakikita natin na this is a trial by publicity. Ayun, maganda yung sinabi niya na yun. Talaga naman trial by publicity ho ang ginagawa kay Kibuloy. Ha? Kasi alam naman po natin, ito nga nangyayari dito sa eto lang, may gusto lang ako kwento. Maganda ito. Maganda ho ito. Alam nyo, kanina nakikinig po ako kay Boss Dadat ng Gugulo. Habang nakikinig po ako ng Gugulo doon, marami ho siyang kwento tungkol sa mga nangyari at saka yung mga hindi ko napuntahan. Okay? Kasi tandaan nyo, sila, hindi pa sila busog. Kumain pa sila ng Sunday night. Hanggang Monday, nagliwaliw pa ho sila. Mga animal, no? Hindi totoo. So, nagpakasasa pa sila doon. So, marami ho silang nakausap. At ang isa nga sa mga nakausap ni Boss Dada daw doon, sabi ni Boss Dada, yung isa daw doon, binigay niya yung lupa niya, yung kanyang pagmamay-ari doon sa Kingdom of Jesus Christ na church. Tapos ngayon, pag dumaan ka doon sa kanilang training, pag ikaw ay naging kingdom citizen na or something like that, magkakaroon ka ng parang bahay doon sa isang subdivision or something like that. Alam mo, kung talagang gagamitin mo ang panglupang pananaw mo, napakahirap unawain yan. Napakahirap pong unawain yan. As a matter of fact, ganyan na ganyan ang sitwasyon nung panahon ng Acts. Hindi maintindihan ng Roman Empire bakit itong mga Kristiyanong to nagpapatuloy pa. Isipin nyo na mabuti ito ha. Nung panahon ng first churches at that time, it was the apostles and yung mga disciples noon, hindi nila maintindihan kasi pinapatay na nga nila. RHJ, salamat ha. Cabanes, salamat po. Pinapatay na nga nila and yet they were all selling their livelihood. Kasi imposibleng hindi mabalita. Tandaan ninyo, yung lugar nila, ang namumuno doon, it was a Roman Empire. Rome yun eh. Alam ng Rome kung ano yung nangyayari sa lugar nila. As a matter of fact, nakarating yung problema about Jesus, kaya nga nila pinapatay. Diba? Pinakrucify. Akala nila, ending na. Ganun na nangyari. But after that, nakita siguro nila, pinagbebenta yung mga gamit ng mga tao at ibinigay sa pamamahala ng mga, tandaan nyo ha, hindi ho mayayaman ho ito.
Itong mga disciples, lahat karamihan sa kanila, mga mangingisda. Hindi mayayaman. Isipin nyo yung nangyari sa kanila at that time. Kung papasok mo lang yung sarili mo dun sa sitwasyon, nakakatanggap sila ng kung ano-anong mga kagamitan. Di ba, ano itsura ng mga disipulo nun? Mukhang may mga pera. Bantakin mo ilan yung Christians noon. Doon pa lang sa time na kumalat na yung Christianity, ang dami nun. And they were all selling their possessions. And they give it to the church. Lorena, salamat po. Ganun katindi. And kaya nga, umikot sa buong mundo yung Christianity. So anong ibig ko lang sabihin nito? Yung mga ginawa na mga KOJC, okay, ay hindi po yan pangkaraniwang ginagawa. Napakahirap pong intindihin yan. Honestly, maaari silang sabihan ng kung ano-ano, kulto, ganito-ganito, kasi hindi ho pangkaraniwan eh. Yung pagbibigay mo ng lupa mo para sa iglesia, tapos ikaw ay magte-training, magbebenta, tapos makikita mo yung pinuno, meron silang parang kaharian, kingdom. Alam nyo unang reaksyon ng tao? Hindi, totoo. Ito diretso ang alam nyo kung anong reaksyon ng tao? Inggit. Bakit? Sigurado ako, nagtataka yan, paano yumaman si Kibuloy ng ganyang kayaman? Kami nga, nakaw na kami ng nakaw sa gobyerno, wala pa kaming kaharian. Hindi, isipin nyo na maigi to Paano nagkaroon ng isang malaking network, punong-puno ng napakalaking mountain, ilang subdivision, ilang pagmamay-ari, may aeroplano, lahat-lahat meron. Kung ikaw nga naman politiko na ganid sa kapangyarihan at ganid sa pera, mapapaisip ka talaga dapat ata nagpastor na lang ako O di kaysa sa naging politiko ako Kasi nga po, anong tawag doon? Inggit. Tandaan nyo yan. Nainggit po itong mga politiko na ito kung bakit ganyang katagumpay ang KOJC. At marami po, kaya nga alam nyo, eto this is not just a fight of politicians. Sigurado ko marami pang iba dyan na naiinggit dito kay Kibuloy sa pagiging close niya kay Pangulong Duterte. Pero alam nyo, etong isang bagay na makikita mo yung somehow attitude ng mama. Alam nyo, si Pastor Kibuloy, pag nagsalita, may halong yabang. Ito totoo to Pero yung yabang niya kasi, it's pride of what God has done for him. O kung ano yung ginawa ng Panginoon sa kanya. Pero isang bagay yung magtataka ka, si Pangulong Duterte naging presidente. At sobrang lapit ni Kibuloy. Pwede naman siya magpa-appoint In-appoint po ba siya? In-appoint as spiritual advisor, pero wala akong sahod yun Kasi wala naman talaga yun sa ating description, sa ating So doon mo makikita, hindi ko siya nagbago Ganun pa rin. 'Di ba? Ganun pa rin po yung kanyang estado. Kahit naging presidente na yung pinakamalapit at nagtumulong sa kanya. Aminado naman si Pangulong Duterte noon. Ang nagpapahiram ng eroplano sa kanya ay si Kibuloy. Ang nagpapahiram ng helicopter ay si Kibuloy. And yet, ano bawi? Wala. Isipin niyo yun Isipin niyo na maigi yun. Hindi naman yumaman si Kibuloy nung panahon ni Pangulong Duterte. Mayaman na siya bago pa naging Pangulo si Pangulong Duterte. Mayet, maraming salamat po. So doon mo palang makikita mo na yung tao na alam mo, tayo mga Pilipino, likas na sa atin talagang inggitero. Real talk tayo.
Hindi ho, real talk ho ito. Tanungin ko ho kayo. Sa social media, yung mga kaibigan nyo, di ba? Pagka nakakapasyal sa ibang bansa, pag merong mga pinapakitang bagong gamit o iPhone o whatsoever, ano kagad ang nasa isip natin? Kabit yan. Kaya nakapasyal yan dyan. Yun, Nensley, maraming salamat po. Siguro nakahanap ng boyfriend niya na mayaman. Tama, mali. Di ba? Ganun tayo eh. Meron akong kilalang ganyan eh. Dami kong kilala pala. Siguro hindi naman. Bakit kaya nakaganyan yan sa abroad? Di naman siguro OFW. Siguro kinakangkang niya ng amo niya. Kaya maraming pera yan. Tama, mali. Di ba? Ganun tayo eh. Pag nakakakita tayo ng mas matagumpay sa buhay nating kaibigan natin, lalo na yung kaibigan natin, bobo naman yan eh. Tanga-tanga yan. Paano naging ganyan yan? Siguro bumuka ka yan. Di ba? Lalo na yung kaibigan. Alam mo, ang gumaganyan sa'yo, lalong-lalo na yung kaibigan mo. Sorry, hindi ako inggitero, boss. Oo nga naman. Ikaw ang kinaiinggitan, madam. I know that. Ang puti-puti mo kasi, ang kinis-kinis ng kutis mo. Hindi ako nagbibiro. Alam nyo kung bakit? Pansinin nyo ha. Sa buong mundo, tayo lang ang walang community. Sa ibang bansa, siguradong meron diyang Chinatown. Meron diyang mga samahan ng mga ganito. Tayo? Magsasamahan? Tanungin ko kayo mga kaibigan, sino mas gusto nyong kaibigan sa ibang bansa? Kapwa Pilipino nyo o ibang lahi? Di ba mas gusto nyo ibang lahi? Kasi pagkakapwa Pilipino, kung ano-ano, alam ba yan siya nyo? Di ba? Huwag kayo magmang-maangan. Naiirita nga kayo sa kapwa ninyo dyan mga Pilipino eh. Kasi makadaldal talagang grabe. Kaya niya siguro pinakasalan yung kasi mayaman. Alam mo, manager yan. Mabulong-bulong pa. Ganyan na nangyayari kay Pastor Kibuloy. Dahil siyempre, si Pastor Kibuloy din kasi, pag magano ng kayamanan, ang gaganda pa nung mga lugar niya, talaga nga namang kaiinggitan. Kinainggitan yan ngayon eh. Kasi, isipin nyo tulad ng sinabi ko kahapon, wala nang direksyon yung hearing eh. Ano yung hearing kahapon? Sige nga. Ngayon, etong SMNI, hindi na siya yung pinuno eh. Bakit siya pa ang pinatatawag? Di ba Bakit siya pa ang pinatatawag? Hindi na siya ang pinuno ng SMNI. Nag-appear na nga mismo yung senior pastor doon. Para magpaliwanag, hindi pa rin hindi, gusto namin si Kibuloy. Bakit? Kasi mayaman si Kibuloy. Hindi namin alam kung ano yung kapangyarihan niya. Yan ang totoo. Kaya ganyan-ganyan yan. Maniwala ko kayo sa akin. Tuloy natin, ha? Mga hearing na walang pinupuntahan, mga witnesses kuno nga nagkukubli kung ano yung kung sino yung totoong identity nila. At one-sided siya. Lahat atake, lahat paninira kay Pastor Apollo Kibuloy. And ma'am, sa kabila po ng black ops against you, you will continue to work as a Vice President and Education Secretary? Yes, opo. Lumaki ako sa politika. Kaya alam ko na ang black propaganda ay kaparte ng journey ng isang politician. So, sinabi ko nga, meron silang parang script, kumbaga, na kinokopya. Parang gusto nilang palabasin na si Inday Sara ay isang corrupt, abusado, taksil, na murderer, na warlord. Parang meron silang sinusundan na script sa paninira nila. Pero sabi ko nga, kaparte yan ng buhay ng isang politician. Nakita ko yan sa aking ama, nakita ko yan sa buong bansa, sa mga politiko natin. So hindi na siya nakakapagtat.
Eto, baka sabihin ninyo, OA naman ako sa pagiging inggit. Alam nyo, wala pa nga ho yan eh. Kasi may mga istorya nga dyan dahil sa inggit, pinapatay nila eh. Kapatid pa nila. Alam nyo ho yun. Ganun katinding inggit. Ang inggit, walang nire-respeto yan. Ano ang halimbawa niya? No? Baka akala nyo nagsisinungaling tayo. Nasa Biblia pa nga ho yan. Tandaan nyo yung si Cain at si Abel. Ipaalala ko lang sa inyo. Alam mo, naalala ko kasi yung istorya ni Cain at Abel dito kay Kibuloy. Bakit to? Itong si Cain at saka si Abel, pareho silang anak ni Adan, di ba? Nagbigay sila ng offering sa Lord. Hindi tinanggap ng Lord yung offering ni Cain. Dahil sa kadahilan ng yung kay Abel po kasi, yung binigay niya first fruits. Alam niyo, may principle po kasi yun. Malalim po yun. Sa madaling salita po, hindi ho tinanggap ng Panginoon yung kay Cain at yung kay Abel lang tinanggap. Alam mo ginawa ni Cain? Pinatay niya ang kapatid niya. Imagine mo at that time, the Lord was appearing to them. Could you just imagine that? You can talk to the Lord. I don't know how they do it. But at that time, ibig sabihin, they were so close, wala pang social media, wala pa lahat. They can speak to the Lord directly. And yet, nagawa nilang patayin yun. Napatayin ni Cain si Abel dahil sa inggit ho. Dahil tinanggap ng Panginoon yung kay Abel at yung kay Cain hindi. Ganun ang katindi. Kaya nga, ito nga, sabi ko nga sa inyo OA ba na sabihin na naiinggit ito mga kongresista na to? Oo, they would not accept it. They would deny it. But they know in their heart na kaya ho nila ginagawa ito. Wala naman. Honestly, bakit mo iipitin si Kibuloy na wala nang kinalaman sa SMNI? SMNI ang issue sa Kamara ha? SMNI. Hindi na nga si Kibuloy yun. Honorary na lang siya, hindi na ho siya yung pinaka-pinuno nun. Magtataka ka bakit siya pa rin. Wala akong problema kung sabihin nila, SMNI, hindi namin kayo kursonada, bla bla bla. Okay, go. Then, give your opinion, bakit hindi mo kursonada SMNI. Pero ano pa ang kinaugnayan ni Kibuloy doon? Meron silang something kay Kibuloy. Hindi natin alam kung baka naman hindi sinuportahan ni Kibuloy yung amo nilang tambaluslos. Ito naman si Risa Ontiveros, baka hindi rin siniportahan. Hindi natin alam. The next performance will start momentarily.